Magtatanong lang po ako sandali. May mga sandali ba sa iyong buhay na pakiramdam mo ang layo-layo ng Diyos, parang hindi mo siya maabot? Mga sandaling parang tumatalbog lang sa kisame ang prayers mo? Yung ba mga sandaling parang napakadilim ng situation mo at parang nagsusumigaw na nakalimutan ka na ng Diyos? Ngunit ipinapahayag po sa Bible ang isang reality na madalas ay salungat sa nakikita po natin sa mundo. Kapatid, tatandaan po nating mabuti ito. The Lord is closer than you think. Doon po sa Book of Psalm chapter 145 verse 18, it is written, "The Lord is close to all who call on Him. Yes, to all who call on Him in truth." Ang verse po na ito ay hindi malabong pahayag. No, hindi po ito pahayag na nagsasabing sana magkatotoo. Ito po'y pangako ng ating hari, ng ating Diyos. Siya po'y malapit, hindi sa mga perpekto, hindi sa mga reliyoso, malapit po siya sa lahat ng tapat na tumatawag po sa Kanya. Ang message po natin ngayon ay isang tawag para sa mga broken o sa mga sugatan. Ito po ay isang tawag para sa mga naliligaw. Ito ay isang tawag para sa mga nawawalan na ng pag-asa. Ito ay isang tawag para sa bawat puso dahil siya po ay mas malapit kaysa sa susunod na tibok ng iyong puso. Point number 1 po, the Lord is close. Again, sa Psalm 145:18a, nakasulat po, the Lord is close. Now, yung salita pong close na ginamit po rito ay galing po sa Hebrew word na karob, na ang ibig pong sabihin ay near enough to help. Hindi malayo, hindi distracted, hindi po busy, malapit, present, available, at attentive. Hindi po sinasabi ni King David na paminsan-minsan lang tayo papansinin ng Diyos. Ang sinasabi po niya ay isang covenant God na lumalapit upang magligtas. Doon po sa Book of Deuteronomy chapter 4 verse 7, mababasa po natin, "For what great nation has a God as near to them as the Lord our God is near to us whenever we call on Him." Idinideclare po rito ni Moses sa Israel na ang kanilang Diyos ay hindi tulad ng mga paganong Diyos-Diyosan na merong tenga pero hindi naman makarinig at merong mga kamay pero hindi rin naman makaabot at hindi maibigay sa kanila ang kanilang mga kahilingan. Ngunit si Yahweh ay nakikinig at tumutugon sa kanilang mga panawagan. Nabubuhay po tayo ngayon sa isang mundo na napakaraming distractions at mga digital na Diyos-Diyosan na nakikipag-competition para sa attention. Ngunit tanging ang tunay po at buhay na Diyos lamang ang tumutugon sa ating prayers. For example po, sa loob ng isang malaki at matao at maingay na kwarto, agad makikilala ng isang magulang ang iyak ng kanyang anak. Hindi dahil sa espesyal ang iyak ng bata, kundi dahil espesyal ang bata. Gayun din naman, naririnig po ng Diyos ang iyong prayer, hindi dahil sa magaling kang magsalita, kundi dahil sa ikaw ay pagmamayari niya. Ikaw ay kanyang anak. Ang sabi nga po ni Max Lucado, and I quote, "Our prayers may be awkward, our attempts may be feeble, but since the power of prayer is in the one who hears it, not in the one who says it, our prayers do make a difference." Ito po isang reminder para sa atin na ang power ay wala po sa atin. Ang power po ay nasa Diyos na malapit sa atin. Ito ang dahilan kung bakit we can call on Him boldly. Sa Book of Hebrews chapter 4 verse 16, it is written, "So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most." Point number 2, the Lord is close to those who call. Psalm 145:18, again, the Lord is close to all who call. Ang salita pong call ay galing po sa Hebrew word na kara, na ang ibig pong sabihin ay to cry out for help, to proclaim, to summon someone with urgency. Hindi po ito isang casual na prayer. Hindi po ito isang religious routine. Ito po ay prayer na nagsasabing, "Lord, I need you." O "Lord, help me." Sa Book of Jeremiah chapter 29 verses 12 and 13, nakasulat po, "In those days when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly,
you will find me. Naka-exile po ang Israel nang isulat po ito ni Prophet Jeremiah. Ang feeling po niya, iniwan na sila ni Lord. Ngunit tiniyak po sa kanya ng Diyos, tawagin niyo ako ng buong puso at matatagpuan niyo ako. Nawang tanong, half-hearted ka ba kung mag-pray o wholehearted? Distracted ka ba sa mga gadgets? Nilulunod ka ba ng kalungkutan or anxiety? Kapatid, iniimbitahan ka ng Diyos na tumawag sa Kanya at mag-pray ng buong puso. Sa isa pong emergency, for example, sa dagat, ang sigaw po ng isang nalulunod ay maaari pong makapagligtas sa Kanya. Walang pakialam ang lifeguard kung mali ang kanyang grammar. Agad niyang lalapitan at ililigtas ang nalulunod. Gayon din naman ang Diyos po ay tumutugon sa sigaw ng isang puso na alam na siya lang ang makapagliligtas. Ang ganda po ng sinabi ni Tim Keller at gusto ko po siyang i-quote. Ang sabi niya, prayer is not merely a way to get things from God. Prayer is a way to get God. Ang tunay po na puso ng prayer ay hindi nakasalalay sa haba o sa ganda ng mga salitang ginagamit, kundi sa taus-puso pong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito po ay ang pagbubukas ng ating puso, pagtatapat ng tunay na nararamdaman natin, at pagpapasako po sa kanyang kalooban. Ito po ay paghahanap sa blesser, hindi lang po sa blessing. Ito po ay paghahanap sa giver, hindi lang po sa gift. Point number 3. We must call on the Lord in truth. Psalm 145:18. The Lord is close to all who call on Him. Yes, to all who call on Him in truth. Hindi po nito ibig sabihin na malayo ang Diyos sa iba. Ang kanya pong presence ay nasa lahat ng dako. He is omnipresent. He is everywhere. Ngunit ang kanya pong special na closeness ay nararanasan po ng mga taong tapat na tumatawag sa kanya sa katotohanan. Ang Diyos po ay lumalapit sa mga taong sincere at honest, hindi po sa mga pretenders o mapagkunwari. Kaya nakasulat nga po sa John chapter 4 verses 23 and 24, listen carefully, but the time is coming, sabi ni Jesus, indeed, it's here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. For God is a spirit. So those who worship Him must worship in spirit and in truth. Alam niyo, hindi po interesado si Jesus sa mga ritual. Ang gusto po niya ay tunay na pagsamba na galing sa pusong dalisay. Kaya kapatid kaibigan, huwag kang mag-perform kapag nagpipray. Huwag kang magpa-impress sa Diyos. Huwag kang magpabida o magpakitang tao. Stop hiding beyond spirituality. Lumapit kang nagpapakumbaba. Idulog mo sa Diyos ang iyong mga kasalanan, ang iyong duda, mga alalahanin, takot at iba pa. Tutal, sa totoo lang, alam na rin naman niya ang lahat ng mga ito. Hindi po pinakikinggan ng Diyos ang prayers ng mga hambog, yung mga mapagmataas. Pinakikinggan at tinutugunan po niya ang prayers ng mga mapagpakumbaba. Kaya nga po sa James chapter 4 verse 6 nakasulat po, God opposes the proud but gives grace to the humble. Pagpapakumbaba po ang susi. Pride pushes God away. Ang humility po ay sumisigaw ng Lord, kahabagan mo ako, at lalapit ang Diyos. At si Jesus po ang Diyos na nagkatawang tao na lumapit po sa atin. Now, ang Psalm 145 po ay nagkaroon ng katuparan, fulfillment sa Panginoong Yesus. Doon po sa John 1:14, nakasulat po, so the Word became human and made His home among us. Si Jesus po ay hindi sumigaw mula sa langit. Bumaba po siya at lumapit sa atin. Namatay siya para sa atin. Nabuhay siyang muli para ilapit tayo sa Diyos. Sa 1 Peter chapter 3 verse 18 nakasulat po, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. Kung wala po si Jesus, ang atin po mga kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan po ng kanyang dugo, nawasak ang hadlang.
Sa Ephesians chapter 2 verse 13, nakasulat po, "But now you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near to Him through the blood of Christ." So kung pakiramdam mo, malayo ka sa Diyos, ito'y dahil sa kasalanan. At tanging si Kristo lamang ang makapaglalapit sa atin sa Kanya. Kapag tumawag tayo kay Jesus, matutuklasan natin ang tunay na satisfaction, tunay na closeness, at tunay na buhay. Ang Psalm 145 verse 18 ay nag-i-invite po sa bawat puso na tumawag sa Diyos in truth. So, ang question, how will you call on God? Una, call with honesty. Sabihin mo sa Kanya ang lahat-lahat. Call, persistently ang kasunod. Patuloy kang mag-pray kahit wala kang nafe-feel. Ikatlo, call relationally. Seek Him, not just for answers. Tatay mo siya eh. So huwag kang mahiyang lumapit sa Kanya at sabihin mo sa Kanya ang mga pangangailangan mo at tutugunin Kanya. And of course, call faithfully. Magtiwala kang malapit siya at kahit hindi mo siya nakikita. And lastly, call worshipfully. Sambahin at purihin mo siya habang ika'y naghihintay. Kapag binulungan ka ng kaaway, iniwan ka na ng Diyos, sagutin mo siya. Sinungaling ka. Ang Diyos ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. So kapatid, go from this place confident. God is not far. God is not silent. God is close to you. God moves at the sound of your voice. Kapatid, call on the Lord who is near. Walk with Him. Trust Him. He hears you always. Nawa po meron po tayong naunawaan sa ating pong ginawang pag-aaral.